inisip ko po kung kaya ko po mag-ano lang self-review kasi yung self-review ko hindi rin po natutuloy. Parang Mm. yun po, kailangan talaga may ano, na yun po, yung iPass po nag-pursue sa akin na mag-iPass review kung wala pa pong ano. Kasi ano yun, October na po yun. Tapos wala pa ako nag-i-start mag-review. Kaya po yun, yung tinawagan po ako ng iPass kung meron na po akong review center. Yun po, binigyan din nila ako ng discount. Kaya sabi ko, sige, go ko na to. Helpful po yung iPass. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to IPAS Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful IPAS Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Today, we celebrate their remarkable achievement who has successfully passed the NCLEX. Her journey is one of the perseverance, innovation, and unwavering focus. From utilizing online resources to maintaining a positive mindset, her story is a source of inspiration for everyone aiming to reach their goals. She said that resilience and determination is required to pursue one's aspirations, no matter the challenges. It's a powerful reminder that when your dreams are big enough, no obstacle is too great to overcome. And with that, we would like to introduce to you our NGN passer, Miss Mageline Magtango, USRN. Good evening po, Sir John. Thank you, Ma'am Mageline, for Pwede accepting din our invitation for this Hope Talk. Saan po tayo located, Ma'am Maggie? Quezon City po. Quezon City, nice. Fresh in the Philippines po, ano? How was the feeling po in passing the NCLEX? Overwhelming, tapos halo-halo yung pong emotion po na hindi mo alam na makapasa ka sa sobrang short time lang po. Kasi shout out Okay, ma'am. din po sa ate ko kasi nandun na siya. So, your sister po is in the US na, working Yes, as a staff nurse, yes po, sa ano po siya, sa Tennessee. Tennessee. And we would like to know you better po, Ma'am Maggie. Could you share us po more of your educational background and your working experiences po? I graduated po March 2016 po sa Our Lady of Fatima, Lagro po, branch. Then, po ngayon po, currently working po as a staff nurse po sa National Kidney and Transplant Institute. Dito din po sa Quezon City. 5 years na po ako doon. Tapos, bago po ako nag-NKTI, nag-RVM po ako, nag-Religious of the Virgin Mary sa mga madre po. Ayun po, naka 2 years Mm. po doon. Tas ma'am, we are very curious po ano, on how was your journey to NCLEX. Kumbaga, could you share po, how did you structure your study planning? Like, how did you balance your time during those times? Actually po kasi yung bago po ako nag-iPass review, May po na ano ko na yung eligibility ko po nung May pa, May 2023. Tapos may tumawag po sa akin na October, iPass po. Tapos binigyan po nila ako ng discount kung di pa daw po ako nakapag review. Parang wala po talaga plano pa mag-review kasi hindi ko rin po alam paano mag-start. And yung iPass po talaga sa akin pa nag-pursue na mag-exam na po. Ah, Bali, cycle 12 po ako sumali po November po yun. Tapos, yung una po, kasi wala talagang idea na, basta Zoom meeting sa sala, po ako mag-review, ganyan. Kaso po, may paso, kaya hindi din po kaya dun sa calendar po ako nag-base kung ano po, kung kailan po yung off ko, dun po ako magre-review. Tapos, kung wala pong review po nung time na off ako, babalikan ko po yung ibang po namin, yung mga lecture. Tapos po, yung strategy po na binibigay ni Sir Mark po, trinay ko po yun gawin po. Pero kasi, nung una mahirap kasi, hindi na naman po ako masyadong familiar. Kaya parang, po, yung mga sharing din po ng mga ibang classmate ko po. Tapos, ng coach ko po si Miss Crystal po. Ayun po. Po, as in, kahit may trabaho, tas pag po, off po.
Doon po talaga ako magre-review. Kasi kailangan po may balance din po eh. Tapos mag-aalaga ako po ng anak niyo, ng anak po, ganun po. Oh, Minsan nga po, hindi pa siya matutulog, magre-review na ako. Eh di patulugin ko po muna sa gabi. Tapos focus na ulit sa review. Minsan yung sinasabi nila, ng mga coaches po at saka ng mga lecturer po na kung pagod na, magpahinga po muna kasi yun po talaga kahit 1 to 2 hours lang po ang review, okay lang po yun kasi meron pa rin naman po mariretain. Basta every may time po, tsaka lang po mag-review yung ganun po. thank you, Ma'am Maggie, for sharing. Alam mo, totoo yan, no? But dun sa activity tracker na share po ni Mark Zaspa, no? Usually, what's the benefit for this for our students is they'll be able to track po, no? Yung progress natin along the way, from the beginning. At mabibilang po natin kung ilan yung mga concepts na meron doon. So, for those students who are new here, please check your email po from Sir Mark Zaspa about the activity tracker. Kung hindi man, you can able to, to access the Moodle account under the for newly enrolled students para niyo po makita yung activity tracker na binabanggit po or that Miss Maggie have utilized dun sa review study plan po niyan. Ma'am, may I go back po dun sa eligibility po ninyo. Did you process po your documents under IPAS? Yes po, I-pass po. Anong state of or board of nursing po? New York po. New York. During that time po naman, what made you decide to choose the New York Board of Nursing? Yung friends po ng ate ko. Sabi nila mas madali daw po kasi. Kaya po doon na lang din po ako That's true, ma'am, no? And how long did it take for you to receive your eligibility naman? 2 months lang po na may eligibility. Wow. And then from May 2023, you were not yet able to decide kung magpa-pursue ka ng online review. Ano po Opo. yung nag-hold back sa atin during those times? Kasi kung may magbabayad na naman po kung saan review center po, ganyan po. Inisip ko po kung kaya ko po lang self-review kasi yung self-review ko hindi rin po natutuloy. Parang Mm. yun po, kailangan talaga may na yun po, yung iPass ko nag-pursue sa akin na iPass review kung wala pa pong kasi yun, October na po yun. Tapos wala pa ako nag-i-start mag-review. Kaya po yun, yung tinawagan po ako ng iPass kung meron na po akong review center. Yun po, binigyan din nila ako ng discount kaya sabi ko, sige, go ko na to. Helpful po yung iPass. What's good about the iPass po, no? Not only the processing, but also the online review. So they will also reach out po to you, no? If wala pa talagang review center kasi naka-hold po yung eligibility nyo. Probably you're not sure yet when to take the NCLEX exam. But you have already received your eligibility. So the moment po na nag-enroll po kayo sa online review, last October 2023 po, no? How many months po did you study for NCLEX? Po, dapat mag-start na po ako noong November yung start po ng orientation po. Kasi nakapag-attend po ako noon eh. Tapos, nag-December pa po. Parang ang dami pong event sa buhay. Yun, January na po ako nag-start po. Pero nakapag-usap na din po kami ni Ma'am Cristel po, yung coach ko po. Na ayun, mag-start na po ako kahit paunti-unti lang. Mag-balance lang po ako ng review. Ganun po. Kaya po nag-start ako January. Pero hindi po yung talaga, yung review na diretso. Putol-putol kasi trabaho po. Tapos mag-alaga po po ng anak. Kailangan talaga may disiplina po. Tapos may mga kaibigan pa po na, ay, punta tayo sa ganito, ganyan. Pero sila din po yung tumulong sa akin noon kasi bago po ako nag-take ng exam noong April 1, siyempre Semana Santa. Nagano po kami, nagbisita iglesia po kami. Tapos yun po, nag-pray po. Ay, tinulungan nila ako na magdasal para makapasa din po sa IPAS. Sa NCLEX po. Simple. Iba talaga pag may mga support system ka, no, ma'am. Someone, you're not only praying for yourself, but someone is also praying for your success. So Opo. iba yung feeling, tsaka yung power of, yung spiritual guidance na meron talaga. And ma'am, can you share us po your daily study schedule po? For example, you are working in a day. Paano po yung routine nyo in reviewing? Pang umaga po, 6 to 6 po kasi yung duty. Pag-uwi po ko, siguro mga past 8 or kung maaga po ako makauwi, 7:30. Tapos kakain po muna ako, tapos pahinga. Tapos syempre nag-start review namin. Magre-review po ako, pero pag pagod na yung katawang lupa ako sa duty, naitulog ko na lang po muna. Tapos kung off po ako kinabukasan, doon na lang po ako magre-review.
ng umaga. Mas maganda daw po sa umaga pag mag-review. Yun po. Tapos, kain din. Kailangan marami kang kain kapag nagre-review kasi antukin ka, tapos sasakitin mo ulo po. Ayun po. Tapos kapag panggabi naman po, umaga, review, tapos syempre tulog po muna, tapos papasok. Thank you, Ma'am Maggie. You are representing po, no, nurses who are working 12-hour shift. Yes At the po. same time, you have your own family. Opo. So imagine at least our classmates po will be able to get some tips on how were you able to manage your time wisely while reviewing for the exam. So if 6 a.m. to 6 p.m. po ang duty nyo, nakauwi po kayo ng 1.5 to 2 hours of biyahe po, no? Hindi pa talaga sir na 6 na makaka-uwi kasi minsan endorsement pa matagal po. Mga 7 or 7:30 po. Ganyan po. Tapos, yun po yung biyahe. Kasi mabilis lang yung biyahe ngayon kasi traffic na. Dahil sa MRT po. Mga 1 hour po nandiyan na po sa bahay. Grabe, ma'am. Imagine the stress of your work at the same time yung stress sa biyahe. Oh, Iba rin talaga yung biro, no? Talaga, minsan mapapatanong ko na lang sa sarili mo na, is this worth it? Even trying to take the exam? Were there any moments po that you thought this to yourself? yes po. Actually, noong time na yun na feeling ko kasi malapit na po yung exam noon. Tapos nagtatrabaho pa rin po ako kasi yung time na yun. Tinanong ko po yung asawa ko noon, paano pag hindi ako nakapasa or ano. Ang sagot niya lang sa akin noon, eh di ulitin mo na lang. Tapos parang naisip ko, pag inulit ko yun, eh di another bayad na naman. Yun po. Kaya parang, sabi ko, hindi kailangan ko kung gawin. Parang, kailangan isang take lang po. Ganun. Kasi, yun mga sinasabi po ng mga reviewer namin, kailangan isipin mo yung binayad mo sa review. Yeah, Ganyan po that's sa true. mga processing. Minsan yan, dyan tayo kumukuha ng lakas na, ma'am. Ang mahal kasi. So we have to really make the most out of it na during the review. It really takes a lot of sacrifice when Oo. you are reviewing for NCLEX. Most especially pag nagtatrabaho po tayo, no? Hindi biro. Lalo na pag pamilyado ang isang tao. Kasi there are times na mawawalan tayo ng oras sa mga anak ninyo, sa asawa ninyo, or even sometimes to yourself. But don't forget to always rest in a week at least, no? Para Yes. namin hindi kayo ma-feel na ma-exhaust during the review. Kasi pag puro aral-aral kayo, the moment na pagka-uwi ninyo ng bahay from work, minsan nadadala natin yung stress from work to bahay. So we really need to try talaga as much as possible i-separate yung work and yung review natin. Para naman pagdating ng bahay, it's a new environment. Makikita mo yung mga anak mo, at least you'll feel less stress na at all sa mga ganyan. I'm very happy, Ma'am Maggie, na nagawa niyo po yung way of managing your time. May mga times po ba na parang nagre-request po ba si baby sa inyo ng time because of this review? Opo. Kasi hindi talaga siya natulog pag nandyan kahit yung daddy niya nandyan. Tapos matutulog na sila. Tatakas siya doon, tapos pupunta siya sa akin. Habang nagre-review ko, kasama ko siya. Dahil po, nagsusulat din siya. Parang gusto niya Ah, magpunta muna kami, ganyan po, bago siya matulog. ilan taon na po ang anak ninyo, ma'am, if you don't mind asking? 1 year old po, pero magtuto na siya ngayong August. Advance happy birthday sa baby niyo po. Thank you po, sir. So, Ma'am Maggie, for those mommies out there, no, or daddies out there who have children like 1 year old, 2 years old, what would be your advice to them para na ma-maintain yung focus natin about the review? Kailangan na po may time management po. Kaya kakausapin niyo po yung asawa niyo po na, ikaw muna dito kasi magre-review muna ako. Tapos after naman na pag sumakit na yung ulo mo kaka-review, sige ako naman muna. Ganun po. Dun po, kahit sa mama ko po. Kasi siya talaga yung nag-aalala sa anak ko po pag may pasok po kami. Pero kapag off ako talaga yung hands-on sa anak ko po. Kaya po, pag magre-review po ako, sabihan ko po agad si mama na magre-review muna ako. Ikaw muna bahala. Tapos, nung time po kasi, di ba, po kasi schedule po na yung 1 month. Tapos bago po ako mag-exam, nag-leave po ako ng 2 weeks. Mm. Yung sinabi ko din po sa head nurse ko na yun yan. Kaya nag-leave po ako ng 2 weeks. Dahil holiday, dahil Semana Santa po. Dinala ko po yung anak ko dun sa in-laws ko po sa Cavite. Mm. Yun po ang ginawa ko. Tapos nagpaalam din po ako na ayun, na magre-review po muna ako, mag-focus po muna
para kasi mag-exam na po. Ayun, umukay naman po sa kanila. Kasi gusto din naman din po nila maalaga din po si baby yung time na yon. Kasi off day sila, walang pasok po. Thankful din po ako na umukay lang din po sa kanila na ganun po yung setup po. You have a great team behind your success, no, Mamagi. Hindi po kayo masyado nasa-stress in a way na someone will be able to take care of your child habang nagre-review. So this is a good tip po, no, Mamagi, for our classmates who have children or who have a child po who needs to parang malaman natin kung ano pa yung mga tips na pwede natin gawin for our children para makapag-focus po tayo for the review. And were there any challenges po that you encountered during this preparation? And how did you overcome them? Po, yung sa review, kasi syempre matagal na po hindi po nakapag review. Parang feeling mo bago lahat. Ganun po. Kaya yung mga sinasabi po ng mga review po namin, coaches po, po, mag-focus po talaga tapos ulit-ulitin yung review kahit minsan na-review mo na to tapos makalimutan po ulit. Ayan, kailangan lang ulit-ulit ko pa yung video na lecture po nila para lang po maalala ko po yung mga na lecture po. Tapos yun, gustong gusto ko po talaga pag yung nagdi-drills, pinamang Paula po, sila Sir Ryan. Kailangan talaga yun sa mga drills, dapat makasali ka po. Para po mas alam mo po yung ni-review mo kung na-apply mo na. Kung mababa yung nakuha ko po dun sa exam po, itatry ko po ulit mag-practice exam, mag-practice quiz po. You mentioned po, no, kanina, October po kayo nag-enroll sa online review. Then somehow you are able to start the review around January. Tama Uh, po ba? okay. Tapos, when did you pass your exam po? April 1 po. April Fools. Oo nga. But at least, di ba, beginning of April, ang ganda na kagad ang pasok ng bonsai. So, having 4 to 6 months of review, do you think it's possible for a nurse to pass the exam? Yes po. Basta po focus lang po tayo sa goal na kailangan tayo makapasa within this kasi pag pinatagal po sabi ni Ma'am Rosana, pag pinatagal mo yung review mo, mas lalong ma-anxiety ka tapos baka makalimutan mo yung ni-review mo. Kaya dapat mag-take na kaagad within the cycle, mga ganun. Parang fresh pa rin po sa nyo, kasi pag parang pabago-bago na din po kasi. Kasi na-try ko din po yung, syempre po natapos yung cycle po ng parang March. Tapos meron na pong bagong cycle 13. Parang ma-anxiety ka na po kasi yung iba nakapag-take na po. Tapos ikaw hindi ka pa rin po tapos sa. I understand where you're coming from, Maggie. But sometimes it really depends din po, no, on our situation. So that's the reason why we have coaches alongside with us. So what made you decide then po, no, to avail the coaching program? Para po may po mag-support, po. Yung pagalitan ako kasi yun nga po. Yung time na yun, parang yung una po kasi hindi po talaga kami nakapag-usap ni Ma'am Cristel. Parang palaging risked po. Tapos yung pag nag-usap kami, parang, ay, hindi pa po ako nakapag-ganito, ganyan. Hindi, gawin mo na to. Ganyan po. Kaya po, okay lang. Tsaka, yun nga po, maganda din po na umattend po muna sila ng anxiety management po bago po talaga sila Kasi, yun po yung tinuro po ni Sir Mark po na magsulat sa papel. Basahin po muna. Yung ginawa ko po talaga din yun para makatulong. Tsaka yung mawala yung anxiety ko yung time na yun na mag-exam po. Kasi doon tahimik. Tapos hindi ka pwede makipag-usap sa iba. Kakausap mo na yung sarili mo. Tapos yung papel. Yun po. Medyo napapansin ko, mama, medyo fresh pa rin even though April po tayo nag-take ng NCLEX. So Oh. parang surreal pa rin yung experience po natin, no? Kahit August na ngayon. Tama po kayo, ma'am, no? When you avail the coaching program, sometimes nandyan yung curiosity natin. What is it ba? What's the coaching program is about? So, syempre, usually what we do is we provide expert guidance to students para ma-ensure yung quality input nila for this online review. So we have 3 parts of the coaching program. The initial coaching, the progress checking, and the pre-exam coaching. So along the way, from the moment that we speak to the students po, no, until nag-exam po si students, we will ensure po na along those journey, nandun po kami to support and guide you. Para malaman po namin kung ma-check namin yung progress niyo kung behind na po ba or kung behind pa, what can we do more
ano yung mga kailangan nating gawin pa. So what was the best advice po did Coach Crystal have provided you na until now hindi mo nakakalimutan? Kasi nakita ko din kasi yung post ni Ma'am Chris sa Facebook. Kaya parang nasa-challenge din po talaga ako na ano, ito, ano, ma'am, gawin niyo po ito, ganyan. Tapos, makinig po kayo sa mga ibang classmate niyo na nakapasa or strategies po yun, gawin niyo po kung hindi talaga kaya ng ano yung strategy na ginawa niyo nung una, eto, gawin niyo na lang po ito muna. Ayun po. Tapos, syempre, may anak din po si Kriste. Parang, kung kinaya nga po nung mga iba naming classmate kasi ng Kriste, bakit hindi ko kaya na so, ano, makapasa din po. Yes, that's true, ma'am. That's why we have this ano rin po, no, like Hope Talk, is para ma-air natin to and to let everyone know that any struggle that you encounter, any experience that you have, it's really possible to pass the NCLEX exam. It's only a matter of time and your preparation. So I'm very happy po with your working progression with Coach Crystal talaga. Kasi iba talaga yung teamwork na nagagawa ng isang coach po tsaka ng student. So kapag nako-comply po yung napag-usapan, like yung magiging review plan ninyo, then the rest will follow. Maganda ang magiging result. And did you also avail po any Q banks during your review? Hindi na po kasi sa IPAS na lang po ako nag-focus. As in, kasi marami naman pong questions po. Tapos, magbabayad ka pa po pag nag-Q-banks na po. Yun po, yung inaano ko. Tapos, ang mahal-mahal, another bayad na naman. Focus na lang po talaga ako. Tapos, yung sa review po, kasi yung dati naman, meron pa rin naman po yung previous na mga review po na Mm. nakalagay po dun sa ano. Kaya, yun, di na lang po ako nag-focus. Tapos, ang dami kasi talaga, sir, kahit hindi ko naman natapos yun lahat, yung mga question ko. Kaya, doon na lang po sa iPass din ako nag-focus. Thank you for sharing, Ma'am Maggie. Natutuwa po ako na a lot of students po, no, na who passed the NCLEX were only utilized po the iPass question banks without any availing any Q banks at all. So, paano nyo po na-manage yung exam format on the day of your NCLEX exam? Kasi minsan po, what we have in the practice test, di ba? Medyo may similarities na po ba during your time? Puro ano yung exam ko eh. Parang puro cohorting po eh. Kaya parang ano. Mm, Pero po yun kasi ano po, attend po kayo, Sir J. Mga ano niya po, leadership and management. Tapos, yung sa sinasabi po ni Ma'am Hazel sa Parma, yun po, nakatulong din po talaga yun. So, meron na din po sa iPass po na ano, nakatulong po. Tsaka parang, ay, parang familiar po yun. yes. Kasi po, ma'am, no, apart dun sa lecture sa drills, we also have, ano po, no, practice tests and random practice questions that you can utilize during your review. And malaking tulong din po talaga, no, having practicing po yung mga practice questions natin sa iPass. Kasi we have to also take note that not all of us can really afford question banks. Kasi on top dun sa bayad natin sa online review, meron pa tayong i-avail na question banks. Kaya here at iPass Online Review po, no, we are very grateful po. Kasi ang dami po, lahat po talaga ng resources na pwede namin i-incorporate sa students ay nandyan. Yes. So nandyan si lecture, nandyan si coaching program, nandyan sila wellness session and all, nandyan din sila practice questions just to make sure na everything that you need is already there. Para naman sulit ang lahat na magiging review ninyo. Tsaka po yung roadmap po na ano, ni Sir J. Yun po, nakatulong po talaga yun. Iba ang roadmap ni Sir Jay. Yan yung Bible ng students ni IPAS talaga. Kahit ngayon nasa tabi ko ang ano roadmap so that for example kahit sa work pag may nakakalimutan akong info babasahin ko lang din ulit si roadmap. Okay, naalala ko. Thank you, Sir Jay. For this ano talaga really helpful na ano na book na meron tayo kay IPAS. Okay. Eh ma'am, during the nagpa-practice test po kayo, no? Dun, using the iPass question banks. Ano po yung mga strategies na natutunan nyo when answering practice tests? Siguro po lahat yun kasi pag nag-exam po ako parang ang sobrang baba kasi tapos syempre makikita mo po yung mga rationale po nung tapos pag iulitin mo na po sa ibang yung second practice test. Parang ma-apply mo talaga po maganda po yung practice test po ng IPAS. Kumbaga yung retention po.
For Opo. example, yung practice test 1, 2, and 3 kasi may 3 parts po yun, di ba? Opo. Yes. Parang sa beginning, para mababa ka. Pero Opo. don't try to do the practice test right there and then sa second time. Balikan nyo ulit siya after few weeks or few months para hindi naman masyadong bias sa part mo na alam mo na yung sagot. Parang ganyan. So in a Opo. way, it will really expand your knowledge, no? Kasi tuloy-tuloy pa rin naman yung magiging review ninyo. Apart from this, ma'am, no? Alam ko naman in a daily basis, while you are working and studying at the same time, stress or anxiety is really there. Ano natin na ma-manage po ang stress and anxiety during those times? Kain. Kain po kasi ako ng kain eh, kaya tumaba po ako. Yun. Tapos, yun po, pag sobrang burnout na po sa review, ayun, yung mga friends ko, nag-aaya naman po na lumabas muna, kumain. Yun. Hindi po mawala yung inom, ganyan po. Kaya, okay naman po na wawala naman po yung anxiety. Tapos, back to ano ulit, focus na po ulit sa review. Ganun po. We've all been there, no, Mamagi? Yung when you are stressed, nandiyan yung pagkain lagi sa tabi. Kasi if that's your comfort talaga, no, meron tayong tinatawag na comfort food. Habang minsan nanonood tayo ng online lecture, we keep on feeding ourselves non-stop. So for sure, mga students who are listening right now, naiintindihan namin kayo ni Mamagi. Opo, So dyan, it's okay. dito din ko po na ano yung, ano po, ding dong. Nagre-react yung mga classmates natin ngayon. Natatawa sila. Nagdaan po kami dyan. So, yes, it's okay. It's really part of your journey, no? For sure, magiging maganda rin naman ang magiging resulta nito. Apart dun sa habang nagre-review ka, for sure, pag nasa-stress ka talaga, you really need to find time to distress. Like for example, like what Ma'am Maggie did, spend time with friends. Sa iba, pwede po nag-exercise or nagja-jogging. Yung iba na nanonood ng videos or movies. Do not exhaust yourself. Do not be guilty in spending quality time, lalo na kapag kailangan nyo ng distress. Kasi kapag naipon ito, it will cause you so much exhaustion. We try not to, dumating sa point na we are giving up because of stress. So we really need to balance like what Ma'am Maggie said. Time management is really important during this time. Mahirap na kapag hindi natin masyado na manage yung time. That's why minsan kakapit tayo kay coaches. Coach, ano ba po ang pwede natin gawin? Di ba, Ma'am Maggie? Yes po. Do you also reach out with the same situation to Coach Crystal? Parang kasi yung time na yun, nag-reach out po ako sa kanya kung paano po yung, hindi ko po kasi alam dati yung roadmap po kung saan ko po kukunin. Ayun po, nagtanong po ako, Ma'am, pwede po ba yung, saan po ba kumakuha ng roadmap po? Tapos, yung sabi ko po, kung mag-take na po ba ako ng exam, ganyan po. Mhm. Ayun, nagre-reply naman po si Ma'am Cristeza. So that's another part of checking your self-assessment then in a way naman. Habang nagre-review kayo, at least pag nasasabi nyo kay coaches kung ano yung pinagdaanan nyo, at least alam nila if you are ready or not. And I know they will be honest with you. Kasi this is your future, yung pinag-uusapan natin. So if hindi pa ready talaga, we need to somehow accept the fact na, okay, kailangan ko pa do more. So tutulong po si coaches yan to plan kung paano nyo gagawin yung magiging review plan niyo. And using po, Mamagi, the IPAS online review itself, even the practice questions, how are you able to assess po your own readiness for the NCLEX? Actually, parang feeling ko hindi naman po talaga ready. Parang ready lahat kasi syempre ano lang short time po. Pero kung may determination ka po talaga na ato mag-exam ka na may focus tsaka ayun, may checklist ka po sa ito yung kay Sir Mark. Yun po parang feeling ano naman pag nakapag-exam ka ready ka naman na po. Yun po yung ano. Yes, yun talaga yung purpose ng activity tracker natin para malaman natin if nadaanan na natin yung topic na yun or hindi pa. And yung scores na kailangan nyo rin ilagay, at least for yourself only, para malaman mo if you are improving or not. So this is your way po, no, Ma'am Maggie, to check your self-assessment para malaman mo kung if you're improving or not. And were there any specific areas po that you felt particularly confident or challenged sa topics po? Na-challenge ako sa neuro po. Kasi ano, minsan po hindi po talaga ako nakaka-attend. Yun, tapos mag-ano lang po ako sa mga pas video po.
Yun, nakakatulugan ko po yung neuro. Pero ulit-ulitin ko yung ano ni Sir J para po makasunod po sa neuro. It really happens na mamagi na minsan if you're tired after work, tapos kahit gusto ng katawan o ng mind mo to review, minsan talaga hindi natin maiiwasan na makatulugan natin yung review. And we really understand po yung situation na yun. But what I'm impressed po is hindi nyo po hinahayaan na na-skip yung moment na yun at hindi nyo hinahayaan yung sarili nyo na hindi nyo siya matutunan. Baga, Yes. you did not take that for granted. So, kudos to you po, Ma'am Maggie. Do you have any techniques po for retention of information? Sa image lang po kasi medyo ano po ako. Pero pag sa mga ano, retention siguro mga ilang ano lang po yan. Weeks lang po yan. Wala na po. Yes. Di ba sabi ni Sir Jay, if you remember, after 48 hours, minsan mawawala na siya, Oh, no? That's why pero repetition is the key. yes po, tama po. Repetition talaga para maalala mo siya. Kasi in a way, ma'am, no, before you start to review, at least alam mo na anong klaseng learner ka. If visual learner ka, auditory learner ka, para maganda yung magiging approach mo for this NCLEX exam. Kasi baka naman, no, hindi yun yung strength mo. You need to find other ways para ma-boost pa yung review natin. Some, they are posting post-it, no, dun sa wall nila. Pero ako, hindi effective sa akin yun. But hindi ko ginagaya kasi hindi yun yung ano ko, yun yung ways ko. But for you, Ma'am Maggie, did you post any post-its po sa walls and all? Hindi po, kasi hindi din po kung maano. Sulat lang po talaga. Sulat po sa notebook. Yun din po yung naano ko sa mga classmates ko po. Sulat-sulat. Tapos, after po ng review, basahin. Tapos kapag hindi po naintindihan, magbalik po sa video. Tapos, yun po, basa-basa po. Hindi po talaga ako mahilig yung mag-post kasi hindi rin po umaano yung magandang sulat. More on visual time, ma'am, no? To those classmates who are listening right now, don't forget po, no, dun sa for newly enrolled students na courses, meron po tayo lahat ng visual aids na meron si iPass. So, minsan, yun din talaga yung nakakatulong sa atin to understand more of the concept. Kasi, minsan, no, after mag-discuss kung sino man yung educator po na yun, no, minsan, naiintindihan na natin on that part. Pero after that topic, we tend to forget things. Talaga, ano ba yung pathophysiology nito? With those visual aids, maaalala nyo kung paano na-discuss sa inyo ng educator ninyo. Ma'am Maggie, using the iPass online review po, no, how did you build confidence with regards to your study and your scores sa practice test? Basta ulit-ulitin lang kasi, hindi po kasi talaga confident sa mga ano ko po, yung sa score ko kasi palagi po talagang mababa. Tapos yun, pag ano po, ulit-ulitin ko lang na mag-exam. Tapos yun, review po, basahin po yung mga ano. Tapos yun po, maganda din po talaga yung sa ano, yung mga picture po sa ano po namin. Mga piniprint ko pa nga po yun, sir. Yung mga picture po para po matandaan po. Tapos babasa Wow. po ulit. Is that the visual aids po? Yung mga, Yes, ano, opo. iba rin talaga yung strategy mo, ma'am. Kasi for some, no, hindi nila alam yan. Minsan they have to really find ways to discover para naman mas maganda yung magiging learning process natin along the way. So, looking back, no, Ma'am Maggie, is there anything you would have done differently during your preparation? Siguro okay na din po yung ginawa kong preparation po. Kasi sobrang help naman din po talaga. It really shows, Ma'am Maggie, no, na 4 to 6 months of review is more than enough to pass your NCLEX while working, at the same time, taking care of your children and your family. So, guys, maganda ang naging strategy ni Ma'am Maggie. We look up to her kung paano niya talaga na-manage yung time niya. So, it's really good po then, no, to somehow assess ourselves in the beginning of the review kung ilang months ba ang pinaplano natin to take the exam. Kasi di ba, Ma'am Maggie, before you start your review, somehow you are gauging kung when do you want to sit for the exam. Parang ganyan. Yes po. Minsan, di mo pa nga alam sa una kung kailan ba talaga ako mag-take ng exam. Kasi, ano, parang ang dami mo pang kailangan reviewin ng reviewin. What made you decide po na 1st of April ang iti-take yung exam? Like within 4 to 6 months? Ano lang po kasi talaga yun. Kasi, di pa po meron po tayo, ano, yung mga, yung drills po bago po mag-exam, ganyan. Gusto ko kasi
gusto kong mag-sit-in pero hindi ka po makapag-sit-in po. Yun kapag Mm, wala ka pa pong date po ng exam. Tapos try na lang po ako na bayad po ng 850. Tapos bilang, lang, within 6 months lang po. Tapos sabi ko, pag siguro, bago po kami magbakasyon, kasi magbakasyon po ko ng May, mm. yun po, sabi ko sa April na lang po talaga mas magandang exam. Yun po. Kaya yung April 1 po, inano ko na April po kasi para po pag bumalik po ako sa trabaho, hindi po nila alam kung nag-exam na ako o hindi. Hmm. Wow. Pero great strategy din yun, Ma'am Abby. How did you feel after completing the NCLEX? Yung after po ng exam po, parang sabi ko, bakit, kasi yung akala ko po noong una, 875 po mag-i-stop po. Or kapag nag 76, or kasi nag-stop po ako sa 85. Sabi ko, hala, baka kasi, ang dami din po. Yung NGN ko din, parang 4 po. Yun. Sabi ko, makapasa ba ako nito? Parang pinagbibigyan pa po. Yung parang ang dami mo pong, ano, ano ba to? Naiisip pa ako sa exam. Ganun, bakit ganun 85? Ang sabi, pag nag-stop doon, pwedeng hindi pumasa or pumasa, ganun po. Kaya parang marami talagang iniisip nung time na yun. Kaya po, pero yung time na yun, after po nung April 2, may pasok naman na po ako nun. Kaya parang nawala din po yung mga inisip-isip ko. Inantay ko na lang po yung result. Yun din yung waiting game na mahirap, no? Opo, yun din po. Kasi yung ate ko pa nag-aantay din. Nag-exam ka na po. Nag-exam ka na ba? Ganyan. Nag-exam na ako tapos may gusto siyang gawin na gawin ko yung titignan daw po yung exam. Sabi po ng IPAS, wag daw pong gawin yun. Tapos para antayin na lang po yung result. Kaya po, hindi ko na lang muna binuksan yung email ko. Sabi ko, ayan ko muna yung ate ko. Ayan po. Ayan po, lumabas, na po, pagkakita ko po kasi no time na yun, yun na nakapasa na po ako. Naka-duty din po ako noon ng umaga. Tapos, hala, hindi ko na alam yung gagawin ko kasi parang nakita ko na congratulations. Hala, kinabahan na po ako yung ganun. Tapos yun, sabi ko, wait lang. Muna ako, pahinga muna tapos. Kasi kinabahan talaga po ako kung ano po yung congratulations na yun. And how is the feeling po, ma'am, na even mga family niyo po are celebrating with you? How did you also celebrate your success? Congratulate po na, tapos kumain lang po sa labas po. Na ayun, ano na yung next step mo, ganyan. What was the one thing po na hindi niyo ginagawa nung nagre-review kayo? Then after passing the exam, ginawa niyo po siya. Lagi lang po kasi, gala talaga. Parang alam mo, sinelebrate mo palagi yung, ka na, yung time na hindi ka palaging lumalabas. Kung lumabas kayo ng lumabas. Yun po yung ginawa ko. Parang, okay, tapos na ako sa, exam na to. Kailangan, i-celebrate muna natin. We really have to celebrate everything, ma'am, no? Even your milestones in your review dun sa NCLEX. In a week, for sure, you have achieved something. And that's part of a celebration na rin. Meaning, you're able to come up with knowledge na and strategies during that week. So do weekly goals din po, no? That's part of your celebration na rin. Siyempre, magkakaroon tayo ng major celebration after passing the NCLEX. Thank you for sharing, Ma'am Maggie. With that, we would like to present to you your IPAS certificate. This certificate is proudly presented to Majeline Calamba Magtangob for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that the successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice. Signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Ma'am Maggie. Thank Ma'am you po. Maggie, do you have any message to your family and friends who have supported you in your journey to NCLEX? Thankful po ako sa family ko tsaka sa friends ko po na nandyan po para supportahan po. Kasi pa lang po, hindi pa lang po ako nag-a-IPAS po. Gusto na nila sila yung magbayad para po.
sa exam ko. Pero, syempre po ako po, parang syempre, paano pag yung madami pong what if, hindi makapasa, ganyan. Eh di, yun po, inano ko na lang po na, okay lang, kaya ko naman po magbayad, ganyan. Kaya po, thankful po sa kanila na kahit ano po, support po sila sa akin. You're so happy about the support system na meron po kay Ma'am Maggie. You are truly blessed po. Thank you. And thank you for sharing that po. And Ma'am Maggie, do you have any advices po to our classmate who will be taking their NCLEX exam very, very soon? Bago po kayo mag-exam, ano din po kayo, umattend po kayo sa mga, yung anxiety management po. Sobrang helpful po talaga kasi nung time na ano ko, kasi parang feeling ko din talaga na anxiety ako nun. Tapos, yung sinabi din sa akin ni Ma'am, ni Ma'am Cristel na meron kasi trending topics noon. Hindi na ako umattend nun kasi mas lalo kang maguguluhan kapag mag-exam ka. Kung ano yung na-retain na knowledge mo, i-keep mo na siya. Huwag mo nang dagdagan pa kasi pag parang maano yung utak, maguguluhan na ang dami-daming pumapasok. Ayun po. Thank you, Ma'am Maggie. And one last question po, no? How did iPass Processing and iPass Online Review and Mentoring Academy contributed to your success? Sobrang po talaga, helpful po. Kasi sila rin magpupush talaga sa iyo na gawin mo mga kapag tuloy mo na to, wag mo nang ipatagalin pa. Mga ganun. Sobrang helpful po. Saka palagi silang magme-message sa iyo kapag hindi ka po nag-message po. Yun po. And how about with the online review program po? Yun po. Sa online program po, sobrang po, helpful talaga dun sa review po. Kasi kahit hindi ka na mag-Qbanks, ayun, sobrang knowledge na talaga yung mabibigay sa inyo. Thank you, Ma'am Maggie. This is really a good testimony po, no? Even when you do not avail any QBanks, iPass Online Review itself na question banks can help you pass the exam itself. Yes. So thank you so much, Miss Maggie, for accepting our invitation for this Hope Talk. For sure, you have inspired and motivate a lot of students right now. iPass processing made easy for you.